Yung cheque ay mula po kanino? Mula po sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Oh, Sa Office magagaling of the talaga. Vice President nga po. Because it was already Magagaling downloaded talaga to the sa Office cheque of the itong Vice mga President from the Treasury. Is that Okay. correct? senador na to. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po, Basta po yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque. yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakan niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong report? Yung yung sa flood control, yung mga DPWH, naglalabas ng 300 million sa land bank, 500 million. Yun yung report ba yun? In any agency? Senbam! Senbam! Hoy, hoy! Kayo! Bawal na ang pustahan sa karera ng Kalapate. Bakit naman po bawal? Illegal yan dahil hindi kayo nagbabayad ng tax. Libangan lang namin to. Maliit lang naman ang pustahan namin. Katuwaan lang to. Tapos magbabayad pa kami ng tax. Para ano? Para ibulsan nyo na naman? Pasmado yung bibig mo! Yung mga kalapating kasama mo ang illegal dahil may pamilya ka na at yung tax napupunta lang sa kanila. Biruin mo 250k tip pa lang. Anong kalapate ang sinasabi mo? Wala naman akong kalapate. Sus, maang-maangan ka pa, tuplok. Yan oh, yung mga babaeng kasama mo. Kalapating mababa ang lipad. Na-real talk ako dun ah. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, eto guys, nagka-bookingan na. Yung mga witness nila, kahit manager, eng-eng yan. Doon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sarsa, ang pinakamasarap na ulam sa balat ng Pilipinas kasi may hirap na tayo. So sa video na to guys, tapusin nyo, biruin nyo ha. Tinan nyo sila, Tulfo, Bam Aquino, di ba? Para silang engot, no? Parang tanga. Na ang 125 million ay laki-laki na sila. Samantalang yung winidraw ng mga demonyong mga magnanakaw ng sa flood control scam ay hindi nila inaano, hindi mo lang na naisip ba't yung mga yung sa may flood control nga, di ba? 300 million, 500 million, oh, 1 billion, 2 billion, di ba? Mali-maliit ang pera. Tapos itong kay BP Sara na 125 million ay nagpapahalata ang mga bobo. Di ba mga babayan? Tinatarantado tayo ng mga to eh. Kunyari si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, na yung mga kakampi na lahat ng mga yan, di ba? Bakit daw hindi sinisita dahil hindi ka tataka na bakit nakapaglabas ng 125 million eh samantalang yung sinasabi nga ng mga ex-marines eh dapat yun ang unahin nyo, isingit nyo yan sa impeachment. Puro kayo impeachment, ang laki ng gastos dyan. Pero mo 25 million a day daw ang gastos dyan sa impeachment na yan. Kung yung impeachment na yan tinigil nyo, yung nasave nyo sa pag-i-impeach nyo kay BP Sara, napakalaki. Kung ilang bilyon ang mauubos nyo, samantalang 125 million lang namang hinahanap nyo, mga taratado talaga kayo. Guys, di ba, nakakainit ng ulo eh, no? Nakakainit ng ulo. Ito si Bam Aquino, masyadong kala ko magpe-presidente ka, pero wala kang alam sa sa pinagsasabi nyo. No? Ito guys, panoorin nyo yung full video na yan. Ginagawa lang nila ng mga tanga yung kanilang sarili. Yung mga tanong nila. Itong eng-eng din tong yung manager na yan eh. Bakit po kayo nagpunta dyan? Normal lang pala na nag-withdraw ng ganong kalaki. Lalo ang OBP. Eh syempre, wini-withdraw yan, pantulong yan. At gagamitan ng Office of the Vice President. Eh bakit yung ma'am? Diyan din naman nilabas sa inyo yung 300 million, 500 million, 1 billion, di ba? Bakit yun hindi kayo nagtataka doon? Eh yun ang mas napakalaking anomalya noon, napakalaking pera noon, samantalang yan, nagtataka kayo, kunwari. Magkano ba nang bigay sa yung maleta, ma'am, ma'am manager ng land bank? Di ba? Dito pa lang guys, kita nyo yung majority sa kanilang mga pagtatanong. Ginagawa nilang bobo yung kanilang mga sarili. No? Kunwari lang pa itong mga to eh. Na talagang ilalaglag lang talaga nila yung, siyempre, gusto nilang ma-impeach si BP Sara dahil delikado na sila eh. Pero ang kinukuha nila mga witness, eng-eng. Sabi, meron na naman daw, ilalabas na naman daw, pasabog na naman itong mga tanso vlogger. Puro kayo pasabog, puro singaw naman yung inyong mga pasabog.
Ganun na puwat. Dapat yung boom! Dapat ganun. Eh, yung pasabog nyo may puwat. Tangay, list na yan. Wala na. Kitang-kita nyo yun guys, yung manager na yan. No? Wala na siyang maisagot eh. Parang ano lang yung sagot niya eh. Yung parang wala talagang kwenta. Guys, imposibleng matalo pa si BP Sara dito sa mga pinaggagawa nito. Magmula pa lang umpisa sila Matibag, yung isang NBI agent na mukhang hindi nag-aral. Biruin mo, di ba? Mga abogado kayo, ba't parang kayong eng-eng? Di ba mga babayan? So alam nyo na ang nangyayari. Sana magbantay tayo na pag ito ay naluto dahil sa mga pinaggagawa nila. Siyempre, kabado yung mga nag-iimbestiga kasi sangkot sa sa flood control scam at pinangalanan ng ng 18 Marines na hanggang ngayon hindi pa rin nila pinapatawag. Samantalang yun, mali-mali ang pera na dapat alamin nila kung saan yan winidraw. Hindi ba? O kung dyan pa rin sa manager na yan winidraw. O ma'am, yung witness ng land bank. Kung dyan winidraw din yan, palagay mo hindi dyan winidraw sa bangko nyo yan, tapos hindi ka nagtataka na saan gagamitin, samantalang yung mas maliit lang na perang, lang yan, kukonti, 125 million, ilang bag lang yan. Yung mali-malita, hindi nyo, parang hindi kayo nagtaka. Ano ba naman? Ginagawa nyo ng tanga yung, yung sambayan ng Pilipino, yung mga babayan, di ba? Oh. So ito, panoorin lang natin itong full video. At kung umabot ka rito sa aking pagsasalita, shout out po sa ating mga kumaro dyan, mga sir, maraming salamat po sa inyong suporta. At sa dulo ng video na to, sana umabot kayo. Napakaganda ng dulo ng video na to. At syempre, huwag mong kakalimutan mag-like. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pipinutin mo lang dyan sa may gilid, pati yung bell button, pipinutin mo lang ganun. Walang bayad po yan kahit piso. Nakatulong po kayo sa ating community. Dahil yung ibang sinusweldo natin dito sa ating pagbablog, ay tinutulong po natin sa ating charity mission. Ako rin po si Boy Sardinas sa Facebook page. Kung gusto nyo ako mapanood sa mga kakaibang mga vlog, hindi lang dito puro maritesan at pagtatanggol sa ating BP Sara at sa pamilyang Duterte, sa mga DDS, sa taong bayan, andun din, meron tayo, kung gusto nyo ako mapanood doon. Okay? So ganito mga babayan, sana magustuhan nyo itong ating video, panoorin mo hanggang sa dulo kasi para makita nyo kung paano umamin itong land manager, witness umano na baka nabayaran umano rin niya, no? Palagay nyo, Mars, comment nyo yan. So ano bang hinihintay mo boy? I-play mo na yan. Let's go. Dito sa video na to, magkakaalaman na kung may cross-examine pa itong bank manager na to na ilinatag ng prosecution dyan sa impeachment trial ni BP Sara. Pero bago yan, isa like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito, tsaka dito nyo na rin ho pala makikita yung mga bidabidang senador, yung mga magagaling sa Chege. Makikita nyo na ho dito. Malamang sa malamang, yung dalawang Tulpo Brothers, makikita nyo ho dito mga kababayan. Good. Thank you, Honorable Chu. Hindi na ho natin tapos yung pagpipresenta nitong si Joel Chua dito sa witness silang Tagalambak. Tinuturuan lang naman tayo maging cash ng cheque, pati pagsisred ba naman? Itatanong mo, ano po yung pagsisred? Pati ba naman yun? Pati ba naman pagsisred? Cross from the Council for Respondent, Attorney Po. You may proceed when you're ready, sir. Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor. Council may do so. Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, this is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053, on the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OVP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OVP-1. The fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023,
The face of the check was marked as D-1-133-OBP, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OBP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end. Yeah. Palakpakan natin. Nothing to cross. Ano ba? Anong kukross sila doon? Wala namang masamang sinabi yung Tagalan Bank. Iningkas lang naman yung pera. Oh. Yeah. Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18. Correct, Your Honor. April 18, 2023. No, you mentioned 13 earlier. I stand according corrected, to. Your Honor. So it's 18. Yes, 18, Your Honor. Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order. Yung 125 million daw ho, base sa land bank manager, yun daw ho ang pinakabuod ng presentation ni Chowa. Yung cash withdrawal unusual. Kumusta naman yung pagka-cash out ng mga taga-DPW? 125 million unusual, pero yung trilyong ninakaw sa mga flood control, usual. Kahit kailan talaga, itong mga to, linoloko nila sa bayan ng Pilipino, mambira. That they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Constantino, dyan ba talagang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account dyan sa bangko ninyo? Yung Office of the Vice President po. OVP? Opo. So hindi lahat dyan may account ang OVP? Wala na po akong alam. Okay. Kaya nga po, tanong natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ng account dyan? Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong. Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po, unusual po ito. Unusual. Script lang tayo, madam ha, script lang tayo. Unusual daw ho yung 125 million. Pero yung bilyong ninanakaw sa flood control, usual yun, normal yun, normal. Sa flood control, yung daang-daang milyong ilinalabas sa land bank, normal yun. Yung bilyong ilinalabas sa land, normal yun. Pero yung 125 million ni VP Sara, unusual yan. Yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong. Ako po, nagbabangko ko sa privado. Natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na Pero magtanong pa kami. what is the SOP? Ano pong standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan? Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang forward advice po sa branch. Comedy. Okay. O ibig sabihin hindi siya unusual kasi meron naman palang pino-forward na mga dokumento, mga kung ano man yung mga dapat na. Ang bihira naman to si Madam. Ang tagal mo sa land bank, nagmukha ka si Raulo dyan. Ang tagin mo, yung 500 million, 1 billion sa DPWH, yung pag-withdraw ng 300 million sa isang transaction, normal yun. Maliit yun. Nakita niyo yung nakabalandrang pera sa opisina ng Bulacan First District Engineering Office? Nakita nyo ho yun. Billion ho yun. Saan ang galing yung pera? Land bank ho nang galing yun. Pera ng taong bayan yun kasi nagbabangko ang gobyerno sa land bank. Pag ilan na pa yun, daan-daang milyon yun. Hindi 125 milyon. Normal yun. Pero dito sa particular na branch na to, dahil account ng OVP at nakasalang si VP Sara, yung 125 milyon na ilinabas ng OVP, unusual yun. Parapakan ho tayo. Yan ang gusto ko. Lumalaban. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw? Hindi po. Hindi niyo po alam na Intel fund ito. Opo. Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko,
parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo? Marami naman po mga government agencies po sa Sa Land branch Bank ninyo? po. Mhm. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal? So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki So far, pero dati meron. Pero nung sila, usual yun, normal yun. Pero dahil kay VP Sara na, unusual na. withdrawals po nila. Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Sino to? Next. Madam Witness, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang mahabang bag na Mahaba. parang dinescribe ko nga po as Duffel bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bangko. So gym bag ano kalaking? Isang Mahaba lipa? Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Opo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4. Bags. Yung sa 125 Gym bags. million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano nang kalaki yun? Mukha hindi ka mahaba. So anong issue? Oo, na-withdraw na nga. O ilinagay sa duffel bag. Kung saan man ilinagay. Anong problema? Patunayan nyo, ninakaw, binulsa yan ni VP Sara. Yung paglalabas ng pera, unusual at tayo pakialam dyan. Patunayan nyo na... Kapira na ako. Dog Kakasya show ba dyan talaga 25 kahit kailan. kilos? 31 million per. Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga Dapat po. precise. Ito naman si Madam, di ba kayo nag-rehearsal? Hindi ba nagpunta sa rehearsal itong si Rapi Tulfo? Hindi ka ba nagpunta? Naman si Rapi Tulfo. Punta ka. Po kayo. Dapat ginajat daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na ng- po namin yan, Okay, sige. Pero dapat you should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay. 4 bags. Napilitan. 4 bags na. Sige na, 4 bags na. Masisermonan pa ako eh. Now, wala bang, kasi alam ko pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa Bakit sa'yo may nag-offer? Nag-withdraw ka ba ng ganyang kalaki, boss? lugar na gusto nilang pupuntahan ng pera Pambira yun. ka naman, boss, oo. What we call armored car or armored vehicle. Hindi ka nag-provide ng ganoon? Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So hindi nag-request yung OVP ng cash delivered through armored vehicle papunta doon sa back Wala to their po, office? Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they? Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President. Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa Siya- pagkakalam niyo po? Ang alam ko po siya po yung sa finance. Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo? Si Miss Queenie Masangkay po. Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo? Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po. Last na naman, usually pag ganun kalaking amount ang withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganung klaseng protocol in place? Wala na po kasi may advice na po siya. Wala na. May advice na sige po siya. May pera na. Okay, thank you. Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir. Maraming salamat, Proceed when you're ready. Presiding Si Officer. Bam, kay Bam tayo, kay Ms. Bam. Vileta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
Wala po Itong- sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Oh, Sa Office magagaling of the talaga. Vice President nga po. Because it was already Magagaling downloaded talaga to sa the Office check of the itong Vice mga President from the Treasury. Is that Okay. correct? senador na to. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po, Basta po yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque. yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtataka niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong Yung yung sa flood control, yung mga DPWH, naglalabas ng 300 million sa land bank, 500 million. Yun yung report ba yun? In any agency? Send Bam! Send Bam! reporting yan? I'm sorry, Your Honor. Aray mo. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po Naku. kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Sa reporting? Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Anong rule ito? Yun nga record ng sa AMLA, linabas yung pang mga ano, si Madam, parang di updated. Ang government transactions po ba ay Sasabihin sakop ito? ng AMLA rules? Makakasagot po niyan ang AMLC po. Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa land bank ng ilang taon, alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So sakop po siya. Sakop po. Okay. Alam naman kasi ni Bam, na nag-a-act pa siyang aanga-anga. Bam, alam mo naman, paano ako magpipresidente yan? Yun lang, di mo alam. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Lahat po. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000 po. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA. Supposedly po. Okay, yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000, magkaiba po yun, Covered di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, Legit kaklawin naman ko eh. kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Taray ko. Yan ang problema. Sa pagiging desperado nitong si Bam Aquino, pinipilit niya na suspicious. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, personal Unusual lang. po ang nasabi ko po. Okay, so kahit Yun ang hirap, di ba? Witness, susupalpalin yung ano, yung tag dito, yung ng resource person, pambihira. sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Sige po. Malinaw, hindi suspicious ha. Hindi unusual lang. Kasi yung baka walang taga-DPWH na may bangko sa kanila. Kasi kung meron taga-DPWH, very usual. Billion ang linalabas nila. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Aray Presiding mo. Officer. Thank you, Senator Bam Aquino. You Wala pa ka natin. Pambira si Babo. may avail of Nagkalat. the second round, if at all. Huwag ka na mag-second Senator round. Judge Alan Cayetano is recognized. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir. Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Maganda. Most of my questions na tanong naman ni Senator Erwin. I'd just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance? Wala po kang Okay. alam. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung
500 million, 250, 1 billion. Kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Puntusan muna natin yung prosecution. Ang galing ni Mama Aquino. Ariola said, sir, maraming ma-stuck sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. Kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, basta stranded, hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because... Nako, nagkabala na naman itong si Ping Lacson. Okay, pa-check na yung ano na yan, DFDF. Oh, siya, kanino nag-transfer ng 50 million niya si Cayetano? Si Lino. Di ba ganun si Ping Lacson? Narinig niyo, 50 million? Lang ba ako? Sige. It's unusual. It doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we-withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000. Siya, Nerwin, tatapusin lang yung linya. Tatapusin lang. Huwag masyado mainit ang ulo. Biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right? Correct. Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No? Kindly Thank you. wind up. Yeah, Senator that's all. Judge Allen. Thank you. I was just clarifying that point. Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. Ito si You may Risa. proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Ba't Witness, wala na ngayon yung salamat tayo. Hindi na sinasabi ni Risa. Namimiss ko na yun, ha? yung Oh. 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang? Opo. Okay. Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. First time. Okay. Hindi po, first time. Oh, first time. Kung walang flood control issue, di ba? Kung hindi ipinasok sa maleta yung bilyong pera. Kasi bago napunta sa mga contractor yun, winadraw yun ng DPWH. Hindi naman nung rekta, porsyentuhan kagad, hahati-hatiin yung mga maleta, yung pera na nasa lamesa. Hindi naman nung kagad ganun yun. Manggagaling siya, hindi naman pwedeng bigla na lang babagsak doon yung pera. Galing land bank yun, kinuha ng DPWH, pambayad sa mga kontraktor. Pagdating sa mga kontraktor, doon pa lang nila ihahati-hatiin sa mga pinagbigyan nila. Siguro walang account yung DPWH diyan sa diyan sa land bank branch na pinamumunuan nitong si Madam. Kaya very unusual sa kanya. Patawag niyo ako sa wini-withdraw ng Bulacan First District Engineering Office. Yung perang pinambabayad nila sa mga ghost project. Patawag niyo yung branch manager doon. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time, may ganyang amount na 125 Aray ko. million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Mhm. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa, yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash sasabihin nyo na rin unusual?
Pwede naman po namin sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya. Over 500,000. Kasi yun, Kung over 500,000 Aray ko, napasama. kinuha in cash, sasabihin nyo unusual. for that particular, let's say po yung kliyente, yung Yes. mga ganun po. For the particular client. Ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash. Kaya ka hindi magiging presidente sa mga tanong mo na yan, Risa eh. Ayusin mo ha. Pambira, paano ka man nanalong presidente niyan? Depende po rin sa yung kliyente po. Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha. Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganun withdrawals or what, it's usual. Okay. Pero Usual. kung parang for the first time ma-encounter namin that much, Unusual. po. Oh. And this- Pero pagka nag-withdraw siya ulit ng ganong kalaki, usual na kasi dalawang beses niya na ginawa eh. Dahil nga first time lang doon sa branch na yun, unusual. Kasi nga tinransfer lang yung record ng OVP sa kanila. Kaya unusual. Si ate na, at saka si kuya nag-siesta lang oh. Ano yan, mga kakampi ni, ano yan, ano to, nitong si Lutang, si Lugaw, si Lenny, company Lenny. This was your first time. Opo. And in your 32 years, higit 3 dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash, Opo. masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you. Tutuloy ko po sa second round. Thank you, Senator Judge Risa. Tatanong, ninakaw ba ni VP Sara? Intelligence, ilabas nyo si Mary Grace Piatos. Senator Judge Pinambayad Villanueva, eh, thereafter pinambayad eh, our oh. distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Pinambayad. Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual? Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual. Kung ganito po, na 4 na beses na nag-withdraw na 125 billion, would you say usual na siya? Unusual nga po. No, Kasi- kung 4 na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya? O unusual pa rin? Pwede naman po. Na What is usual. it? Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang Usual usual, na. transaction na po yun. Oh, ito na, nagtanong si Senator A, unusual. Nagtanong na Senator, usual na. O, kung ganun nga po, na 4 na sunod-sunod, usual transaction na siya. Opo. Aray ko. Oh, usual Madam na. Witness, as I understand, no, yung process, the BM would Ano ba provide yan? the funding, Labo. notice of cash allocation, and then the agency authorized. Wala na bang mas mahusay na witness dito? Wala na ba? Wala na bang mas mabigat na witness dito? Ito na ba talaga? Is the disbursement. At kayo, ho, for example, sa inyong bangko, sa Land Bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct? Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po. So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito? Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. So yun lang po yung inyong chinecheck? Opo. And that's it, you release it right away? Yes, sir. And binanggit niyo ho kanina, hindi ito suspicious. Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious. Hindi At siya. lahat po ay legitimate. Okay. Sabi ng mga taga-prosecution. Binibenta tayo. Unusual pero unusual nga kasi kahit ako mag-withdraw ako ng 500,000. Oh. Pagka inano yun, unusual yun. O kunyari naglalabas lang ako 1,500 pesos. Bukas makalawa, bigla-bigla meron ka wini-withdraw 500,000. Tatanungin ka ng back manager, saan galing yan? Saan galing yan? Oh, pero kung business ka naman, may business ka, walang problema. Eh, ang problema nga dito, lahat tayo, unusual. Pag sunod-sunod na, usual.
Idol ko tong bank manager na to. Yes, sir. Sana lahat ng bank manager ganito. One last question that I'd like Labo. to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano ho yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, hindi usual, yung biglaan, 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction? Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So sa amin naman po, pinoprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash. So in 24 hours, kaya na po. Pwede naman po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you rin po. Thank you. Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa ho kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama po ba? Yes po, sir. Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal? 1 million. Cash. Hindi ko na po ma-recall. More or less lang. Aray. Mga 124 million. 25 kasi hindi pa yan. Mabigyan nyo kami. Yung mga kasama nito sa branch, sabi siguro mga kasama siya, napakasinungaling naman ito. Si ma'am, minsan nga, 500 million, linalabas natin dito eh. In cash. Siguro po Pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your mga 32? 500,000 po. 500,000. And next, Pinakamalaki, 500,000. 30 years. Wala ka siguro kwentang bank manager, kaya di sila nagbabangko dyan sa branch mo. Aray mo. next, ito na, 125 million. Yes, sir. Ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions? Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila. Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din? Yung mga private companies? Wala po. Wala, puro Checks. cheque lang ang ini-issue nila. Opo. And then, nabanggit nyo kanina na 4 na beses pumunta. Mahirap po kasi magdala ng cash. Kahit na yung gawain niya ng mga mayayaman, cheque-cheque. Mahirap kasi magdala ng cash. Di ba? Delikado. Oh. Pero ito, dahil nga mga gagamitin sa intelligence, hindi naman pwedeng cash. Siguro first time nitong si Madam na maka-encounter ng government official na yung pondong ilinaan doon, gagamitin sa intelligence. Diba? Pambabayad doon para mapigilan yung pagre-recruit ng mga kaibigan nitong si Franz Castro. Oh. Kaya unusual. Sila Miss Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Tama po ba? 4 na beses? Yes, sir. Nung nagwi-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual, ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-4 na pagkita ninyo kung saan gagamitin tong perang to? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. I'm sure nag-uusap kayo, di ba? Yeah, brief talk. Brief talk, meron bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito? Hindi ko na nga po maalala. Sorry po. Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically, rini-report to sa AMLAC no? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-report nyo na ba? Na-report nyo ito? Hindi yung detalye. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC. Ang alam ko po, ang Land Bank naman po ay compliant po sila when it comes to reporting po. So, nare-report siya? Compliant po kami doon. Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan. Ay, si Kiko. Is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you. Magandang umaga. Magandang umaga po. Unang-una, si Gina Acosta, kilala ninyong bilang Special Disbursing Officer, tama? As payee po ng cheque. Hindi bilang Special Disbursing Officer. Hindi po. Kung siya ang payee, at sinabi nyo, iba ang tumatawag sa inyo na 2 days in advance. Iba po. Di ba? Sino yung sinabi nyo yung tumatawag? Si Miss Queenie Masangkay po. Miss Masangkay. Opo. Bakit iba? Would you know, if you know, bakit iba yung payee, iba yung tumatawag?
Wala po akong idea kasi it's under the agency po kung sino pong gusto nilang gawing payee po. Pero bakit si Masangkay ay kilala mo? Nagpakilala siya? Did you meet each other? Na-meet ko po siya kasi po bago po sila mag-open ng account po sa amin, so nag-visit po sila sa branch. Okay, so you knew her personally and therefore siya ang tumatawag. Pero ang payee ay si Miss Gina Acosta. In other accounts, would you know or would you have experience na ganun din? Iba yung payee, iba yung tumatawag? I suppose yes, no? Wala po akong idea. Okay, okay. Doon sa nabanggit niyong first time ang ganyang kalaking halaga, kaya sabi niyo unusual. Meron pa bang ibang ahensya? Tama bang sabihin, walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch? Dahil kayo ay depositary ng Alis na ako si ito si Kiko Matching na nagsasalita. Kayo na balang bumalagbog sa kanya. government bank, hindi ba? Wala na po akong ma-recall kasi nga po kagaya ng sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions. And most government agencies would use checks Checks or online transactions po. or online transactions. Okay. So, and sinabi nyo, ang average na cash transaction sa inyong withdrawals, apart from yung 125 million na cash, yung average is about 500,000. Tama? Yung average amount ng cash. Pwede po or lower than that. Kung cash po. Yes, yes. So, malaki yung agwat, no? Opo. And that's why you say it's unusual. Yes, sir. Okay. I have no other questions, Mr. President, Presiding Officer. Just to manifest that earlier, the witness said that she's bound by the confidentiality rule under the AMLA law. But we take exception to that, but I understand that we will be tackling this matter in another article. We will not concede that you cannot disclose this information, this being the impeachment court. But it being, dahil ito'y itatakal sa ibang articles of incorporation, we will not pursue it at this time. I mean, the articles of impeachment, rather. Is it Article 2? Then we will not insist and we will not push the issue at this time. For the record, Mr. Presiding Officer. Noted, but Chair would also like to place on the record that while indeed the court issued a subpoena vis-a-vis the AMLC, the provision of the law on the confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed to disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantino, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the AMLC provision. Dahil kayo po yung madedemanda kung sakasakaling, hindi naman po kami. If there are no other, Senator Judge Aimee, before we go on a second round. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo
pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.